Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, oras po natin, 42 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. At sa bahaging ito ng ating programa mga kaibigan, ito pag-usapan natin yung ating pong actually marami tayong mga partner Rotarians. Meron silang mga global project na ganito, global grant. Pag pinag-usapan natin Human Milk Bank, So ito'y isa sa mga actually lagi po nating pinag-uusapan din dahil meron ding galing sa atin from DZRH Operation Tulong na nare-refer tayo mga mami ng mga nanay na wala pong maibigay na first milk na galing mismo sa kanila sa kanilang mga breast galing sa kanila para sa kanilang mga sanggol. So ngayon pag-usapan natin gaano kahalaga po ito
sapagkat dyan po sa Quezon City, no, bayanihan, meron silang bayanihan sa Quezon City Human Milk Bank. So kailan lamang po nagkaroon sila ng, hindi lang tayo, kung nagiging very active tayo sa mga bloodletting, ito milk-letting o breast milk donation, no, na tinatawag. Alamin natin, sapagkat meron silang tinatawag na month-long milk-letting event, at yan po ay bahagi din ng selebrasyon para sa International Women's Month. Ngayong buwan ng Marso, dumalapit nang matapos ito, at mukhang bukas meron silang malaking activity para din po sa milk letting, no? So alamin natin, parang minsan nakapag-refer tayo dyan sa Quezon City. So alamin natin, mula po sa Quezon City General Hospital, Human Milk Bank, ang kanila pong head, si Dr. Leslie Villanos. Dr. Leslie, magandang hapon po. Good afternoon. Hi, Dr. Leslie. Magandang hapon. Good afternoon po. Ayan, Doc. Good afternoon. Teka na po kasi medyo nagdodoble po yung... nag-feedback po, Doc? Yes po. Ayan, okay. Okay, again. Ayan, nakita, Doc, kaya lang dapat medyo mahina po yung Ayan, okay, baka medyo mahinaan. Okay. Ayan, Dr. Villanos, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon po. Good afternoon po, ma'am. Ayan, okay. Ayan, nawala na yung feedback. Ayan po. Welcome po sa Public Service Hour, Dr. Leslie. Ika lang po yung audio, ma'am, ha? Ayan na, okay na. Ayan. Malinaw na po. Yan na po. Yun, no? Magandang hapon po. Good afternoon po. Oo, bagamat alam natin, Lunes Santo na ngayon, napakahalaga ng mga activity po ninyo. And another thing ay ngayon po ang Women's Month, itong buwan ng Marso. Yes. At lalong-lalo na sa mga mami, maging kami, binabanggit ko kanina pa na napakahalaga ng gatas ng ina, no, para sa mga sanggol nila. Pero talagang may mga talagang tama po ba, may mga mami na talagang hindi sila nakakapag-produce ng gatas, Dok? Yes po. Actually po, Ma'am May, marami po kasing factors relating to that, no. Alam naman po natin na ang pregnancy and delivery ay isang klase ng stressful event para sa mga nanay. So, isa po 'yun sa mga factors, no, yung ating yung stress factor ng nanay during labor and delivery. Opo. So, marami pa po 'yan, no, yung may mga medical conditions. As well as yung type of delivery na nangyari sa nanay. It's either normal delivery or cesarean delivery. So, base po sa ating mga data at base po sa ating mga experiences, ang ating pong mga nanay is mas madali pong mag-breastfeed kung normal delivery, no, more than the cesarean section because of anesthesia effect. So, of course, no, yung activity ng nanay, lalo na po kung matagal nang nagli-labor yung nanay, no, isa yun po sa mga stressful events nila. Ayun, kaya nga natutuwa kami, kayo pala meron tinatawag na bayanihan, dyan po sa Quezon City, pag ang pinag-usapan natin, Human Milk Bank. So sa amin, sabi ko nga, hindi kami bago dito, no, dahil meron din rin tayo mga na-refer in the past sa mga Rotarian. Meron silang mga ganyang mga project, mga global grant. Ayan, natutuwa tayo dahil sa inyo mismo. Kwento nyo nga po sa amin, yung palang milk letting or tinatawag nating breast milk donation program ay sinimula na pala ninyo sa inyo mismong sa Quezon City. Yes, Ma'am May, no. Ang Quezon City Human Milk Bank ay collaboration po, ay participation po ng buong Quezon City. Hindi lang po ang aming section, no, ang Quezon City Human Milk Bank dito sa QCGH, pati po collaboration din po ito ng ating Health Department as well as Barangay Relations and Community Department, no. So, tayo po sa Quezon City ay meron pong regular milk letting activities, no, na nangyayari po 2 to 5 times a week
in a yearly basis para po magkaroon po tayo ng continuation ng support at saka dumami po yung ating supply ng milk. So ito pong mga milk letting activities natin ay isinasagawa sa ating mga health centers at saka sa ating 9 lying-in. So 66 health centers and 9 lying-in clinics po, no, under Quezon City. So ito po ay ginagawa namin regularly. Isa pa po, no, we also accept milk donation coming from private donors. Sa mga gusto pong mag-donate, kami po ay pumupunta sa kanilang lugar o sa bahay or opisina kung saan po sila komportable, and kung yan po, nagbibigay po tayo ng libre blood screening test, no, kasi kailangan po talaga natin yun para sa ating donation. Isa pa po, no, yung ating direct donation dito sa aming opisina or section, pwede pong mag-donate diretsos dito sa office. So marami po tayong milk letting activities. Actually po, since 2015 to 2025, we already have 1,626 milk letting activities na simula 2015 pa. Ganun dahil po dyan, kahalaga, no? Marami po tayong nasusuplayan. Ganun kahalaga. Marami po tayong nasusuplayan ng mga milk. Hindi lang po dito sa Quezon City, mas marami pa nga po kaming nare-receive na requisitions of pasteurized human milk coming from other cities and nearby provinces po. Oo, ibig sabihin, marami ding nangangailangan, Doc Leslie, at at the same time, marami naman bang nagdo-donate, lalong-lalo na meron tayong mga mami, mga nanay na nakikinig at nanonood ngayon. Ano bang qualifications ng pagdodonate ng gatas ng ina? Ang ating mga qualification po ay nakabase po sa atin sa standards, no, sa ating policies and standards na sinusunod ng Philippine Human Milk Banking. So, meron po tayong requirements dyan. Unang-una po, kailangan pumasa sila sa ating mga demographic data na inaas sa kanila, such as kung sila ay may history of infection, tattoo, blood transfusion, sila ba ay nakainom. Parang blood donation po, no? Pero mas strict talaga tayo when it comes sa donation ng milk. Kasi po, importante po na ma-screen natin sila. Actually, part of screening po natin yan, no? Also, we do physical examination ng breast nila. And also, we also do screening, blood screening tests na kailangan po nila, such as HIV, syphilis, and hepatitis B infection. So, lahat po ito dapat pumasa sila para sila ay maging eligible donors, no, para sila po ay makapag-donate after that. So we do that in a regular basis, or even pagka po sa mga private donors natin, we do that. Opo. By history naman, ma'am, no, isingit ko na din that we already have 23,240 na eligible donors po simula pa po nung 2015 up to 2025. Ang dami. So, ibig po bang sabihin niyo, Dr. Leslie, natutugunan naman yung pangangailangan ng sa gatas ng ina na hindi sila nakakapag-produce niyan, ano? At meron pa tayong kakulangan kaya tuloy-tuloy pa rin yung milk letting? Yes po. Actually po, isa po talaga yan sa ating mini-maintain, no? Magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy na supply ng milk para po sa mga nagre-request po ng pasteurized human milk in different hospitals, lalo na sa ating mga critical units such as yung neonatal ICU, sa mga preterm births natin, sa mga insufficient supply ng breast milk ng mga nanay. Yan yung mga kadalasan po nating natatanggap. Yung mga preterm na po, mga preterm babies na mga may sakit, kahit preterm po na walang sakit, no? Yung may mga congenital anomaly babies na kailangan nila for their nutrition. Yan po talaga ang ating
priority no na bigyan no. Other than that, marami pa po yung Marami mga na adopted babies ng ating mga ibang mga institutions no, yung atin pong mga namatayan na mga babies na hindi na nabibigyan ng na hindi kayang bigyan na ng milk no nung kanilang nanay Dami pala, kasi no? namatayan na nga po no. So marami na po tayong mga different cases at saka requisitions no from babies or mothers po na hindi po kayang mag-supply ng gatas. Ayun, so tamang-tama po meron kayo bukas, tama po ba, na milk letting activity at siguro pwede nyo na pong i-announce, Dr. Leslie. Opo. Para po sa ating mga gusto na maging donors, no, we have a milk letting activity sa ating AJ Maximo, no, lying in, no. Pwede po kayong magpunta doon po sa mga malalapit or pwede po kayong tumawag sa amin. Kung kayo po ay walang oras na pumunta sa health centers, pwede po kami ang pumunta sa inyo para makapag-collect tayo or makapag-donate po kayo. We do it in yung ating pong blood screening test, we give it free para sa mga gusto pong mag-donate ng milk. So kami po ay bukas. Ang amin pong section, ang Quezon City General Hospital Human Milk Bank, ay open po daily. Pwede open din po kami ng holidays. During daily basis po, ibig sabihin po Monday to Sunday. Pag holiday po, kami po ay bukas ng 8 to 12. So daily po yan. So sa mga gusto pong mag-donate or gusto pong mag-request ng pasteurized human milk, pwede po kaming tawagan sa aming Facebook, yung sa Messenger po namin, meron po kaming cellphone number na nakikita ninyo. Actually po, if you want na makita po kami, no, i-type nyo lang kahit Human Milk Bank. Kami po ang una nyo makikita sa page. Yes. Ang Quezon City Human Milk Bank, no. So, yun po, madali kaming i-reach out at madali naman po kaming sumagot sa lahat na po na nangangailangan. Ayun, so sa mga nangangailangan, Maraming salamat, Dr. Leslie Villanos. Thank you very much. Maraming salamat, Ma'am May. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan mga kaibigan, wow. Quezon City General Hospital, pwede kayo mag-donate ha. Human Milk Bank po, no? Ang kanilang head, Dr. Leslie Villanos. Mga kaibigan, oras po natin. Meron na lamang tayong 5 minuto at alas 4 na ng hapon. Babalik po tayo saglit lamang. Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ang ating Malakas panalo kasama ang MX3. Ayan, meron na tayong winner. RH27 Noche Kakas mula sa Barangay CAA Las Piñas City. Noche, magandang mainit na hapon. Oo. Lungkot mo, siguro sabi ko sobrang init. Patingin nga ng pawis. Tagaktak pawis mo ah. Talagang makintab lang talaga. Malo. Pero dito tayo sa may barangay CAA, malapit dito sa may Silahis compound. Silahis. Silahis. Silahis ng owners. Ayan. Okay, kung isa na barbero mismo, ayan makikita mo, ayan Yan no? O ba, kilala ko yung ginugupitan dyan ah. Galing ah. Yan ah. Galing ah. Libre ba yan? Libre. Sinasabi yung init na panahon eh. Okay, kaya, live po tayo sa DZRH. Matagal ka na nga, barbero. Matagal na po, sir. Matagal ka na rin nakikinig ng DZRH. Matagal po, sir. Sino ang kilala mong angkor? Yung langit, sir. Si Anthony Taberno, sir, ng Dos. Si May Binauhan, sir. Ayun, no? Yun, no? Si May Binauhan, no? Ito rin na ng babae. Panlalaki na talaga. Kasi meron mga barber shop na nagugupit ng mga bagong ngayon, generation. Bagong generation. Ito pala old generation. Sarap po ating, okay, dahil dyan, kaya, sorry ka na DZRH. Meron ka na kagad na 1,000 pesos. Yan, siyempre, yung ating MX3 package, yan. Thank you, sir. Yan. At siyempre, yung ating medium component, atin sa inyo ng Astron, alagang maasahan. Ito naman ay mabibili sa inyong suki, tindahan o appliance store nationwide. Kaya yan, yung radyo mo kasi, sira na yung radyo mo, palitan mo na yung radyo mo. At siyempre, habang nagugupit ka, isuot mo rin ito para makita din nila na suki ka ng DZRH. Thank you, sir. Thank you, sa DZRH. Magic. Dito siya na siya. Dito. Si Kuya Lito. Magic yung mga pamigay mo. Nanggagaling dun sa kamay. Sumunod. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig ha. Lagi kayong makikinig. Kahit na
hindi na pala crudo gasolina, pati pala barbero, apektado. Malaking bagay rin daw may yung Kuryente. matumal. Nakisalawat ka sa mga. Matagal tumubo yung Pumila ka na dyan. Sabi mo matumal, pumila ka na dyan. Malay mo naman kayo ng susunod na siyempre manalo sa aming DCRH Malakas promo. Siyempre kasama ang MX3. Ayan, MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako bilhin. Ako naman sa Aristotle Bernal, sa DCRH, una sa Pilipinas. Pumila ka na dyan, Noche. Sabi ni Kuya, matumal, ikaw naman sumunod. Maraming salamat, RS27 Noche Kaka. So talaga si Sef, Si Sef Apostol, tama ba? Apostol to ba apelido ni Joseph? Ayan, si Joseph. Ayan, maraming salamat sa ating Malakas promo kasamang MX3. Diyan po sa Barangay CAA, Las Piñas City. Wala na po tayong oras. Sa pangalan ng buong person ng DCRH Center, DCRH Operation Tulong, maraming salamat, Iza, Gabriel, si Het Del Moro at sa syempre RHTV. Ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lakaydayo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Oras po natin, meron na tayong 4 na minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. This time check. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Lalo